Naalala ko po, nauso ho yung sa social media, yung bare face challenge. At ano ho yung layunin ng challenge na yon? Na yung taong naka-makeup ay kukuha ng tissue na basa at pupunasan at tatanggalin yung makeup niya para lumabas yung tunay niyang muka. Sa ating unang pagbasa, si San Pablo din, inaanyayahan ang mga Kristiyano na magkaroon din ng bare face challenge. Kasi tinatakpan nila yung buhay nila sa pamamagitan ng gawa. Tinatakpan nila ang kanilang pananampalataya sa pagpapakain, pagkawang gawa. Wala namang problema ho doon. Maayos nga ho yun. Kung ang pananampalataya ay naisa sa buhay sa pagkakawang gawa. Pero kung doon lang nakatingin, pero yung pagtrato sa kapwa ay nalilimutan, kung ang paglapit sa Diyos ay naisasantabi o nawawalang bahala, masyadong nakatingin sa palamuti. At hindi ba sa panahon ngayon, marami ay nakikita nila yung halaga nila sa pag may nag-post sila, kailangan maraming likes, maraming comments. Kaya di ba, may naalala kong kaibigan lumapit sa akin, Father, ba't di mo nila-like yung post ko? Sabi ko, bakit ko ila-like? Bakit ako magko-comment? Tamad ako mag-Facebook. Minsan yung worth natin bilang tao, dinudugtong natin kung marami nag-like sa post mo. Kaya may mga ibang tao, nalulungkot pag nag-post sila, ilan lang yung nag-like, ilan lang yung nag-comment. Pero maganda rin sa atin Kristiyano, na hindi doon sa pagtingin ng kapwa natin, nakabase ang ating pagkatao. Hindi yun ang habulin natin. Kasi pwede nga yung mga nagla-like sa iyo ngayon, sila rin yung magiging basher mo kinabukasan. Di ba ito nangyari kay Jesus? Yung mga tao nagsisigawan ng Hosana sa anak ni David, sila rin yung sumigaw na ipako sa krus. Kung sa pagtingin ng ibang tao tayo nakatingin, humahabol ka at tumatakbo ka sa isang karerang walang katapusan, mapapagod ka. Pero, ang mahalaga sa atin, tulad ng binanggit ni San Pablo sa ating unang pagbasa, ang pananampalataya natin ang mas mahalaga. At sa pananampalataya natin, lumalapit tayo sa Diyos ng ikaw. Ikaw mismo, yung totoong ikaw. Walang palamuti, walang maskara, walang make-up. Tunay na ikaw. Kaya maganda sana, sa paglago natin sa pananampalataya natin, sa paglapit natin sa mahal na pong Isus Nazareno, hindi niya kailangan yung maskara mo. Hindi niya hinahangad yung mga palamuti na ikinakabit mo. God wants you to approach Him with the real you. Tunay na tunay, ikaw na ikaw. Legit na ikaw. At dito tayo lalago sa ating pananampalataya. When we approach God, truly, totoo ang paglapit natin sa Diyos, totoo ang ating pananampalataya, hindi naghahangad ng pagtingin ng iba. Minsan sa totoo lang ho, natatawa po ako. No offense na lang ho ha. Minsan yung ibibigay yung cellphone sa kaibigan, picturean mo ako.
Sasabihin niya, kunyari nagdadasal ako ha. Tapos, nagpa-picture nga sa kaibigan, yun yung pinost mo, nagdadasal na ka ganon. Hindi totoo. Scripted. Pagpapanggap. Hindi ba sa ating ebanghelyo, ito yung sinabi ni Jesus eh. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo. Ang libadura ng pagmamataas, ang libadura ng kayabangan at pagmamataas, ang libadura ng hindi pagiging totoo. Kaya lumapit tayo sa Diyos ng totoong tayo. Natatakot ka hubarin yung maskara mo? Baka sabihin mo, Father, baka hindi magustuhan ni Lord ang makita niya. Baka pangit ako sa mata ng Panginoon. Marami akong kasalanan, Father. Nahihiya akong tanggalin ang maskara ko. Ang Diyos, sabi sa ating ebanghelyo, kilalang kilala tayo. Kahit ang buhok ninyo at natin sa ulo, bilang ng Diyos lahat yan. God knows us. Hindi natin kailangan magbalat kayo sa harapan ng Diyos. Kilalang kilala niya tayo. Tanggap tayo ng Diyos. Kahit anuman yung kahinaan natin, kahit anuman ang pagkukulang natin, tanggap tayo ng Diyos. At inaanyayahan tayo na kung may mga dungis man sa mukha natin, may mga imperfections man tayo, it's okay. Hayaan natin na ang Diyos ang humubog sa pagkabuhay natin. Diba? Hayaan natin yung Diyos ang maglinis ng mukha natin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Hindi lang mukha natin, buhay natin ang lilinisin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya, huwag ka matakot na hubarin yung maskarang yan. Huwag ka matakot na hubarin ang make-up na makapal. Na minsan magugulat ka, parang siya pa ba yun? Siya pa ba yan? Hubarin, tanggalin. Approach the Lord with the real you. Authentic you, legit na ikaw. Huwag ka matakot. Huwag ka mahiya. Ang Diyos nakakilala sa atin. Ang Diyos ang uhubog sa buhay natin. Maging totoo tayo sa harap ng Diyos. Nang sa gayon, ang ating buhay ay maiayon natin sa aral at turo ni Jesus. Amen.